Attention mga kule dahil may dala akong isang hindi malilimutang video para sa inyo. May dala akong random na 11 ng Barca na binubuo ng mga pinakamasasamang manlalaro na hindi mo isiping magsasama. Pindutin ang like at manatili hanggang dulo dahil ipapakita ko ang pinakamasasamang manlalaro at 11 sa Barca history. I-comment ang opinion mo. Maghihintay ako sa dulo ng video, tara! Kaya mga mahal kong kaibigan, magsisimula tayo sa goalkeeper na nakilala sa kasaysayan dahil halos wala siyang nagawa sa Barca. Sa totoo lang, dumating siya na malakas ang dating. Pinag-uusapan natin si Rusto Redberg, ang Turkish goalkeeper na nagpakitang gilas sa World Cup noong 2002. Kinuha siya ng Barca pero isang season ang naglaro. Hindi siya nakaangkop sa team, naging malaking hadlang ang wika. Sa huli, si Vitor Valdez na bata pa noon ang pumalit sa kanya. Dagdag pa, 7 opisyal na laro lang ang nalaro niya, 4 sa liga at 6 na goals ang naipasok sa kanya. Nabigo siya sa Barca at syempre isinasama natin siya sa listahan ng mga random na goalkeeper. Pwede rin nating isama dito sina Bonano, Dutruel o ilan pang iba. Sige, i-comment mo na lang. Tuloy tayo sa isa pang kabiguan sa depensa ng Barca. Galing siya sa Brazil bilang right back na may potensyal pero nanatili lang siyang ideya. Pinag-uusapan natin si Douglas Pereira na naglaro sa Barca mula 2014 hanggang 2016. Pagkatapos ipinahiram siya sa Sporting Mexico Home, sa Benfica at sa Sebasport. Kinulang siya sa teknikal na antas, kakaunti lang ang tuloy-tuloy niyang laro, 8 lang sa 2 season at marami siyang ipinakitang kahinaan sa depensa at opensa. Nagbunga rin ito ng maraming batikos sa pananaw ng Barca. Isang questionableng signing na hanggang ngayon walang paliwanag mula sa pamunuan. Dagdag pa may isa ka pang 8 opisyal na laro na walang goals at assists. 4 na milyong euro ang halaga niya at ilang beses siyang sinundan bago naging libre noong 2019. Kasalukuyan siyang naglalaro sa Besiktas matapos ang isang tahimik na karera pagkatapos niyang dumaan sa Barca. Ipagpapatuloy natin ang listahang ito ng random kasama ang French player na si Philippe Christian Ball. Grabe, naaalala ko pa ang player na dumating sa Barca noong 2000 at isa at umalis 2003. Mababa ang performance ng futbolistang ito dahil hindi siya nakaangkop sa estilo. Galing siya sa Monaco kapalit ng 18 milyon, inasahan siyang magiging bituin ngunit nabigo. Hanggang na ngayon marami pa rin ang di maintindihan kung bakit mababa ang ipinakita ni Christian Bale sa Barca. Maliit lang ang naging epekto niya kahit malaking pangako siya mula sa France national team. Nakalaro lang siya ng 47 games sa 2 season kaya hindi talaga namukod tangi. Nangyari ang kanyang paglipat noong panahon ng malaking krisis ni Joan Gaspar. Sa totoo lang, maraming pagkakamali ang nagawa ng presidenteng ito pagdating sa mga pagkuha ng manlalaro. Bibigyan kita ng 3 impormasyon. Naglaro siya ng 47 opisyal na laban na walang goal. Starter siya sa Mitosos at Copa Catalunya, ngunit hindi naging mahalaga ang mga iyon. Pagkatapos sa Barca, naglaro siya sa Olympique de Marsella at Fulham kung saan nagtapos ang kanyang karera dahil sa injury. At pansin, dahil tuloy-tuloy pa tayo, pindutin mo ang like button at mag-subscribe ka. Kung hindi mo pa nagagawa, gawin mo na ngayon. Susunod nating susuriin ang Olandes na si Winston Bogarde na dumating kasama ni Louis van Gaal mula Ajax ng Amsterdam. Nagkaroon ng kapalpakan ang manlalarong ito tulad ng laban sa Racing de Santander kung saan siya ay nag-commit ng penalty at na-expel. Hindi angkop ang pisikal at agresibong laro niya sa teknikal na estilo ng Barca at naging sanhi ng sigalot ang matigas niyang ugali noon. Nasa club siya mula taong 98 hanggang taong 2000. Pinili siya ni Louis van Gaal pero hindi siya pinagkatiwalaan at kakaunti lang ang nalaro niya. May 3 impormasyon akong ibibigay. Lumaro siya sa 41 opisyal na laban at nakapagtala ng 2 goal. At bukod pa rito, may isang detalye pa. Sa isang laban sa Champions kontra AEK ng Atenas, pinalitan siya sa ika-20 minuto dahil sa mahina niyang performance. Pagkatapos ng Barca, pumirma siya sa Chelsea kung saan halos hindi siya naglaro pero tumanggap ng mataas na sahod kahit hindi siya nakikilahok. Ang manlalarong sinusuri natin ngayon ay isang malaking kabiguan para kay Coach Pep Guardiola na tumaya sa kanya sa alamat na si Chingriski, ang dakilang Chingriski mula sa Chaltardones na dumating sa Barca. Season ng 2000 siyam 2010. Isang season lang siya naglaro, binili siya ng 25 milyong euro sa tahasang kahilingan, gaya ng sinabi ko ni Pep Guardiola, at hindi talaga siya nakaangkop sa paglalaro sa koponan. Hindi siya nakalaro sa Champions dahil naglaro na siya sa qualifying round kasama ang charter, kaya nalimitahan ang kanyang epekto sa koponan. Sa kabila ng tiwala ni Guardiola, ibinenta siya ng pamunuan ni Sandro Rosell 1 taon matapos sa halagang 15 milyong euro, tinanggap ang pagkalugi sa pera.
Tatlong datos, naglaro siya ng 14 na opisyal na laro na walang na-score na goal, nagkakahalaga siya ng 25 milyong euro na siyang pinakamahal na signing sa panahong iyon. Pep Guardiola, bumalik siya sa charta noong 2010 at naibalik ang kanyang galing. Ang Pranses na si Emmanuel Petit ay naglaro lang ng isang season sa Football Club Barcelona noong 2000-2001. Kinuha siya mula sa Arsenal sa halagang 15 milyong euro. Hindi nakaangkop si Emmanuel Petit sa laro o kapaligiran ng Barca. Naging magulo talaga ang season sa pamumuno ni Pangulong Joan Gaspar. Kahit kampeon ng mundo siya kasama ang Pransya, padalos-dalos ang laro niya at madalas nasa hangganan ng legalidad kaya hindi siya tugma sa teknikal na midfield ng Barcelona. Pagkalipat niya sa Chelsea matapos ang isang season, nakuha niya ulit ang kanyang pinakamahusay na laro. Naglaro siya ng 28 opisyal na laban, isang gol lang ang naitala at kabilang sa mga pumalyang signing kasama sina Giovanni at Fabio Rochemba. Tatalakayin pa natin mamaya, kasabay ba ng krisis ng Judasias Figo ang panahon niya sa Barca? At magpapatuloy tayo, pamilya? Sa isa pang pumalyang pagkuha ng manlalaro sa pagkakataong ito si Alessandre Son na galing sa Arsenal kapalit ng 19 na milyong euro. Bilang isang versatile na midfielder, hindi siya kailanman nakaangkop sa estilo ng pagpasa ng Football Club Barcelona. Nagkaroon siya ng maraming pisikal na problema at nauna sa kanya sina Sergio Busquets, Xavi Hernandez at Andres Iniesta. Kaunti lang ang naging pagkakataon niya at gaya ng nabanggit ko kanina, hindi siya kailanman nagningning sa Barca. Nakapaglaro siya sa 65 opisyal na laban at isang goal pagkatapos ay ipinahiram sa Wigan United, ngunit hindi rin siya naging tampok doon. Maraming bumatiko sa kanya dahil hindi niya naibigay ang inaasahang dagdag halaga sa Football Club Barcelona. Susunod nating pag-uusapan ang Brazilian na si Fabio Rochenbach o Rochenbach, gaya ng tawag sa kanya ng ilan noong panahong iyon. Brazilian na manlalaro na dumating noong 2000 at isa at nagtagal hanggang 2003, signing mula sa Internacional de Porto Alegre na nagkakahalaga sa Barca ng 9 na milyong euro. Si Rochenbach ay mas pisikal at diretso maglaro, hindi bagay sa associative na estilo. Football Club Barcelona. Mayroon siyang kakulangan sa disiplina sa taktika at dahil dito ay madalas siyang magkamali. Sa katunayan, madalas siyang makatanggap ng maraming dilaw na card. Nakapaglaro siya ng 45 opisyal na laban at may 3 goal. Ipinahiram siya sa Sporting ng Portugal at kalaunan na ilipat sa Middlesbrough kapalit ng 1.5 milyong euro. Tinatandaan siya bilang bahagi ng isa sa pinakamasamang midfield ng Football Club Barcelona. Pindutin mo ang like button at mag-subscribe ka. Pakilagay sa comments, pakiusap. Ano ang masasabi mo sa obra maestrang ito ng mga random na manlalaro sa kasaysayan ng Barca? Ngayon, punta naman tayo sa isa na walang naging epekto nung panahon niya sa Barca. Pinag-uusapan natin si Christophe Dugarry, Pranses na naglaro nung season 77 hanggang 78, kinuha mula Milan sa 4.5 milyong euro. Si Dugarry ay walang na-score na goal sa 7 laro at tuluyang isinantabi ni Luis Van Gaal. Ang kanyang ugali na laging kinukwestiyon ay hindi umangkop sa estilo ng Barca at sa huli ay labis siyang nahirapan sa ilalim ng pamumuno ni Luis Van Gaal. Tulad ng sabi ko, nahati ang locker room at maraming pumalyang signing. Maitim ang panahong dinanas ni na Luis Van Gaal at Christopher Dugarry. 7 laro, walang goal. At umalis din siya sa wakas papuntang Olympique de Marsella kung saan, nagkataon, doon niya muling nakuha ang kanyang galing at nanalo ng World Cup kasama ang France noong 78. Sa kasalukuyan, siya ay isang komentador sa telebisyon. At hanggang ngayon, binabanatan pa rin niya ang Barca. Ngayon, dumako tayo sa alamat na si Ginoong Emmanuel Amunique na naglaro sa Barca mula 1,976 hanggang 2,000. Binili siya mula Sporting de Lisboa sa halagang 13.6 milyon. Si Amunique ay nagkaroon ng maraming injury dahil sa problema sa kanyang tuhod na naging dahilan kung bakit 19 lang ang kanyang nalaro sa loob ng 3 season. Ginamit siya ni Van Gaal bilang left-back, winger at striker pero hindi niya nahanap ang tamang pwesto sa koponan. Kahit ipinamalas niya ang galing sa Nigeria at Sporting ng Portugal, hindi siya naging standout sa Barca. Mas natatandaan ang panahon niya sa Barca dahil sa awit ng kalabang koponan tungkol kay Luis Enrique kaysa sa kanyang laro. Si Samunik ba ang tatay mo? Naglaro siya ng 19 na opisyal na laban na ka-score ng 1 goal at ipinahiram sa Albacete. Segunda Division matapos hindi magpakitang gilas. Nanalo siya ng gold medal sa Olympics kasama ang Nigeria noong 1976 bago pumunta sa Barca. At tinatapos natin, pamilya, sa huling manlalaro si Ginoong Maxi Lopez na Argentino na naglaro lang ng 1 season sa Barca noong 2000 at 2006. Dumating siya galing River Plate sa halagang
6.5 milyong euro ang kailangang bayaran ng Barca sa club na Argentino. Isa siyang batang pangakong manlalaro na kailangang makipagkumpetensya sa kasing gagaling ni na Ronaldinho, Gaucho o Samuel Eto'o. 19 lang ang nalaro niya. 2 lang ang nagawa niyang goal. Sa totoo, isa ron ay mahalaga laban sa Chelsea sa Champions. Hindi nagtagumpay si Argentino at sa huli ay na-loan siya sa Mallorca tapos lumipat din sa football sa Russia. Kinilala siya bilang isa sa pinakamasamang striker ng Barca noon, pamilya. Hanggang dito na lang ang video natin ngayon kasama ang hindi malilimutang 11 na ito. Talaga namang kakaiba. I-comment mo kung ano ang opinion mo. Pindutin ang like button, i-share sa mga kaibigan at mag-comment sa video. Barca noon, ngayon at magpakailanman.